flash flood sa Davao City. Nananawagan ng pagkain, gamot at tubig. Paghanap sa mga nawawala kabilang na ang 3 buwang gulang na sanggol, puspusa na. Mga mahuhuling naninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa Metro Manila, pagmumultay na simula ngayong araw. Mga mahuhuling sobrang bilis at sobrang bagal na motorista sa South Luzon Expressway, titikitan at pagmumultahin. Pangulong Noynoy Aquino, ibinida ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa kanyang unang taon sa palasyo. Philippine Azkals, balik Pinas na pagkatapos ng laban nila kontra Sri Lanka na nauwi sa tabla. Handa na kaya sa muling pagharap nila sa linggo? French President Nicolas Sarkozy, hinila ng isang lalaki habang nakikipagkamay sa mga tao. At kapuso star Sam Pinto, napiling Philippine Sexiest na isang men's magazine. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Mga residenteng lumikas dahil sa flash flood sa Davao City nananawagan ng gamot, pagkain at malinis na tubig. Ang ilan po kasi sa kanila nagkakasakit dahil sa hindi magandang kondisyon sa mga evacuation center. Mula sa Davao City, narito ang report ni Bernadette Reyes. Malayo sa tabing ilog dito sa Purok Hall ng Matina Crossing nakahanap ng pansamantalang tirahan ng mga nasalanta ng flash flood. Pero sa dami na nagsisiksikan sa bawat kwarto, may mga nagkakasakit na. Ito kami magkatabi. Ubo. Palagi nag-ubo-ubo ba? Siguro na nahawa ko sa sa aming sitwasyon dito. Kahit pa wala nang matuloy ang mga bagong tahanan sa ngayon, ipagpapasalamat na raw ng mga evacuee kung mabigyan muna sila ng malinis na tubig, pagkain at gamot. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan, mahigit 13,000 pamilya ang naapektuhan ng flash flood. Tulad ni Rodrigo Aranas na ang bahay ay tinangay ng malakas na agos ng tubig. Sa kabila nito, sa parehong lote pa rin daw bubuo ng bagong bahay si Rodrigo, gamit ang pira-pirasong bakal at yero. Wala naman kaming malilipatang iba, ma'am. Kaya siguro, pa-repair na lang namin to. Tulong-tulungan ng biyanan ko. Pero sa dami ng mga problemang dapat tugunan, prioridad pa rin daw ang paghahanap sa mga nawawala pang residente. Kaya tuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga sundalo at civilian volunteers. Paket na sa 29 ang bilang ng mga kumpirmadong patay at pinangangambahang dadami pa. Sa gitna nito ang muling iginiit ng lokal na pamahalaan na di ito nagkulang sa paalala sa mga nakatira sa mga low-lying areas na lumikas kapag lumakas ang ulan. Pagpasok ng search and rescue, sobrang bilis ng pagtaas at sobrang lakas ng current at sabay-sabay lahat ng areas nag-overflow kaya hindi kinaya. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Kaugnay po ng balita kayo, makasap natin si Davao City Mayor Sara Duterte. Mayor Duterte, good morning po. Good morning po. Opo, yung report po na ito, natugunan na po ba ng ating lokal na pamahalaan, Mayor? Yes, sir. Kahapon po, nag-release po kami ng approximately 9,200 food packs at nag-set up po ng action center yung City Health Office natin. So, kamusta na ho yung gamot, yung tubig, at yung paligid po doon sa evacuation center, Mayor? Nandun pa rin yung mga tao na na-wash out yung bahay. Especially doon sa barangay hall ng isang barangay at doon sa evacuation center natin, doon naman sa kabilang barangay. Nandun po sila. Meron bang planong magbawas kasi ho, nagkakaroon na raw ho ng mga sakit dahil sa sobrang siksikan, Mayor? Minamadali po namin yung financial assistance para doon sa mga nawalan ng bahay para po magamit nila yung pera na mag-rent muna o bumili ng materials para makagawa ng bahay. So ini-expect po namin na ma-release yun by tomorrow or Sunday. Mga ilang pamilya po ito yung talagang hindi na makabalik at na-wash out po yung kanilang mga bahay? Ang estimate po namin is approximately around 200 to 250 families, sir. Nako. Ang problema, sabi ko ng Pag-asa, medyo masama hong panahon ang darating sa mga susunod na araw, Mayor? Yes, the past 3 days, sir, medyo merong pag-ulan pero hindi naman malakas na ulan dito sa Davao City. Nalaman na ho ba anong dahilan ho ng naturang
biglang pagragasa ng baha dyan sa inyong lugar, Mayor Duterte? Yes, sir. Sabi po ng Pag-asa, yun po yung tinatawag nila at ina-announce nila lagi na thunderstorm ng ICTV. Ganun po yung occurrence na yon, isang malakas na pag-ulan sa mahabang oras sa isang nakatutok sa isang lugar. Pero ito pong mga lugar ito na nasa mapping daw ho, ngayon lang nalaman na flood prone pala, Mayor? Ay, hindi po. Kasi yung ilog po na Pangi River, tsaka yung ilog na katabi niya, yung Talomo River, meron po talagang mga areas dyan na dati pa, 10-20 years ago, bumabaha na talaga. Kaya yung meron pong mga portions dyan sa dalawang ilog na yan na meron pong flood control. Pero hindi po yung buong dalawang ilog ang merong flood control. Yan lang pong dati ay bumabaha. Nangyari po nitong nakaraan na Martes, lahat po ng areas nung sa Pangi River, lahat po yun bumaha, lahat nag-overflow. Okay. Para tulong na rin po, asahan niyo po ngayong araw yung pinadala na po ng Kapuso Foundation, Mayor. Yung national government po, nagpaabot na rin ba ng tulong? Yes, sir. I'd like to take the opportunity, sir, to thank the national government, especially the Office of Civil Defense, DPWH, DSWD, and lahat po nung mga private sector na nag-donate po para sa mga evacuees at para po dun sa mga apektado ng baha, as also GMA Foundation, sir. Opo. Ngayon yung mga nanonood, meron ho ba kayong mga kailangan pa? Baka sa kanilang abot ng makakaya, makapagbigay din po ng tulong, Mayor. Ano bang pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin dyan? Ang ano po, sir, damit. Damit, okay. Yes, sir. Chinelas, blanket, tsaka mga gamot po doon para sa mga nasakit. Okay, so diretso na lang sa office niyo o sa regional office ng DSWD? Pwede po sa DSWD at pwede po doon sa local natin sa City Social Services Office. Okay, Mayor, ingat po. Maraming salamat po. Thank you, sir, at magandang umaga sa inyo lahat. Davao City Mayor Sara Duterte. Buong lalawigan ng Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa pananalasa ng nakaraang bagyong Falcon. Gagamitin ng lokal na pamahalaan ng pondo para sa pagsasaayos sa mga infrastrukturang nasira sa bagyo. Tututukan din daw ng pamahalaan ang tulong medikal ng mga sinalanta ng bagyo. Bibigyan din daw ng ayuda ang mga magsasaka at mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa kalamidad. Sa ibang balita, rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, ipinatupad ngayong unang araw ng Hulyo. Simula kaninang alas 6 ng umaga, 2 piso kada kilo ang bawas singil ng kumpanyang Petron sa kanilang LPG. Piso at 25 sentimo naman ang rollback sa kada litro ng kanilang auto LPG. Nauna nang nagpatupad ng LPG rollback ang Shell kaninang hating gabi. Ayon sa mga kumpanya ng langis, bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. Pangulong Noynoy Aquino ibinida ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa unang taon niya sa palasyo. Ang mga accomplishment ng Pangulo sa report ni Claire Delfin. Tulad sa panunumpa niya bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas, eksaktong 1 taon lang ang nakakaraan. Musika rin ang naging pambungad bago ang ulat sa bayan ngayong taon ni Pangulong Noynoy Aquino. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi ganon. At 1 taon ang lumipas, laman pa rin ng kanyang talumpati ang ipinagmalaki niyang leadership by example. Dati kapag nakarinig ka ng